Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay pag namatay ba ang unbeliever ay papunta agad ang kaluluwa sa impyerno? Let me repeat, brethren in Christ. Pag namatay ba ang unbeliever ay papunta agad ang kaluluwa sa impyerno? Ito po ay ayon kay Brother Gideon Ikaw. Mga kapatid, tandaan po natin na we have to understand ng tinatawag po natin sequence after death, brethren in Christ. Dahil marami po ang mga nagtuturo ngayon na kapag namatay ang di mananampalataya, ay agad tumutungo ang kaluluwa sa impyerno, which it's not, brethren in Christ. Kaya marami po ang naku-confuse. Basahin po muna natin ang Luke 16:22 hanggang 23. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So dito mga kapatid ay pareho pong namatay. Si Lazaro ay namatay, ang mayaman ay namatay, subalit iba po ang kanilang pinatunguhan. Si Lazaro po ay dinala po sa sinapupunan ni Abraham o sa piling ni Abraham, samantala po ang mayaman ay dinala po sa Hades. Mga kapatid, let us look the chart. Kung inyo pong mapapansin, yung genius men po ay naka-point out po siya doon sa Hades, which in Hebrew word ay Sheol, kasi ang Hades ay Greek word po yan, while ang Sheol ay Hebrew word. At doon po kung saan naka-point out yung genius men, yun po yung Hades or Sheol, brethren in Christ. While naman po, kung inyo pong makikita yung yellow arrow, yun po yung hell. Sa Greek word po kasi ang hell ay Gehenna. Kaya kung ang mayaman ay dinala po doon sa Hades, at sa kabila po doon, yun po yung Abraham's bosom, doon naman po dinala si Lazaro. Let me repeat, mga kapatid. Doon sa Abraham's bosom, doon po dinala si Lazaro, samantala ang mayaman, doon po siya nagtungo sa Hades. Kung saan naka-point out po ang genius men, brethren in Christ. At kung ating makikita ang yellow arrow, doon pa lang po yung hell, Gehenna. Kaya hindi po agad pumupunta ang kaluluwa ng di mananampalataya pag namatay ito sa impyerno, manapay ito po ay tumutungo sa Hades, mga kapatid. Ito ang winika ng ating Panginoon sa John 5:28-29 Tagalog ang Biblia. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Let me repeat, brethren in Christ, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaya maliwanag, mga kapatid, na ang paghatol ay sa pagkabuhay na maguli. Dahil bubuhayin po ang lahat ng mga nasa libingan, ang iba po ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, ang iba naman po ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. At wag po tayo makukonfuse, meron pong dalawang resurrection na binabanggit ang Biblia.
Ang una pong resurrection ay yung resurrection of believers. Ang pangalawang resurrection po ay resurrection of unbelievers. If you are going to study it further, brethren in Christ, ang first resurrection, which for the believers, ito po ay magti-take place sa rapture. While naman po, mga kapatid, ang second resurrection, for the unbelievers, ito naman po ay magti-take place right after, brethren in Christ, ng millennial reign ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po mga kapatid. Kaya, sa pagkabuhay na maguli pa ho, ang paghatol ng ating Panginoon sa mga di mananampalataya. Hindi sila automatic hahatulan sa impyerno. Now, the question is, mayroong bang itinakda ang Diyos na paghuhukom? Of course, brethren in Christ, big yes ang ating pong sagot. Mababasa po natin sa Acts 17:31, Tagalog ang Biblia. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Take note the word ipaghuhukom, nasa future tense. Let me repeat. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, which refer to our Lord Jesus Christ, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nung siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. So, ang Diyos ay mayroon pa hong itinakdang paghuhukom. Nakatakda pa ho na kanyang ipaghuhukom ang sanglibutan, mga kapatid. At ano ang gagawin sa paghuhukom na ito? Ito po ang wika naman ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 1:8 hanggang 9, Tagalog ang Biblia. Na maghihiganti, take note again, nasa future tense, sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, na siyang tatanggap, again, in future tense, ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Let me read it again, brethren. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So, sa araw na itinakda ng Diyos na kanyang ipaghuhukom ang sanglibutan, ito po mga kapatid, ang araw din na ipaghihiganti ng Diyos yung mga tao na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo, and of course, na hindi nagsitanggap sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So, ibig sabihin, it speaks about sa mga di mananampalataya. Now, another question is, kailan ito mangyayari? Ito po ang wika naman, mga kapatid, sa Revelation 25 hanggang 6, Tagalog ang Biblia. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay Let me repeat, brethren in Christ. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Let me repeat para maunawaan po natin. Ang mga iba sa mga patay, which refer sa mga unbelievers po ito, ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, maliwanag na binabanggit po ang unang pagkabuhay at pangalawang pagkabuhay.
So, ang mga iba na hindi nakalakip sa unang pagkabuhay, of course, brethren in Christ, bubuhayin sila pagkatapos po ng 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon. Let us look sa timeline, brethren in Christ, end times timeline. Kasi as we notice, brethren in Christ, Old Testament. At pagkatapos po ng cross, church age. Patapos po ng church age, brethren in Christ, ay magkakaroon ng rapture. Magtitik place ngayon ang 7 years Great Tribulations. At while in heaven, naando naman po yung tinatawag natin na Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. Then after Judgment Seat of Christ, magkakaroon po ng Battle of Armageddon. Then pagkatapos po niyan, yung millennial reign ng ating Panginoon. Then pagkatapos po niyan, yung tinatawag natin na final battle. And after that, doon pa lang po magtitik place yung mega judgment na tinatawag po na Great White Throne Judgment. Ito ang tinatawag natin na final judgment, brethren in Christ. Kaya, right after pa lang po ng millennial reign ng ating Panginoon o 1,000 paghahari ng ating Panginoon, tapos saglit lang naman po yung final battle, then doon pa lang po magtitik place ang Great White Throne Judgment na tinatawag natin na Mega Judgment or Final Judgment, brethren in Christ. Now, ito po ang sabi naman sa Revelation 20:11 hanggang 15, Tagalog ang Biblia, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang mga nakalukluk doon, na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Brethren, take note, yung mga patay na nasa Hades na siyang pinuntahan ng mayaman ay ibinigay po ito sa harapan ng luklukan na maputi ng ating Panginoon Jesucristo, which we called it Great White Throne Judgment, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Take note, brethren in Christ, dito pa lang po ibubulid ang mga patay na nasa Hades right after ng millennial reign ng ating Panginoon, right after ng Great White Throne Judgment, brethren in Christ. Doon pa lang po sila itatapon sa impyerno. Kaya wag po tayong ma-confuse. Kapag ang di mananampalataya ay namatay, pupunta muna po sila sa Hades. At of course, brethren in Christ, mahaba pa ho ang kasaysayan. Then, pagkatapos po ng millennial reign ng ating Panginoon, magtitiklas ng konti ang final battle. Then, Great White Throne Judgment. Haharap ang mga patay na nasa dagat, haharap ang mga patay na nasa Hades, haharap ang mga patay na nasa kamatayan, and they will be judged according to their works. At kapag hindi po nasumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, they will be thrown into the lake of fire. At maliwanag na ang sabi ng Bible, at ibinulid ang Hades sa dagat-dagatang apoy. So doon pa lang po ang pagbubulid sa dagat-dagatang apoy na kilala natin na tinatawag nating impyerno, brethren in Christ. Now, the question is, kasama ba ang di mananampalataya na ibubulid sa impyerno? Brethren in Christ, ito ang ating mababasa sa Revelation 21:8, Tagalog ang Biblia. Ngunit sa mga duwag
at sa mga hindi mananampalataya ay sa mga kasuklam-suklam. Let me repeat, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, maliwanag mga kapatid na ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, remember, wala pa ang mga di mananampalataya sa impyerno. Sila ay nasa Hades. Let me repeat. Remember, wala pa ang mga di mananampalataya sa impyerno. Sila ay nasa Hades. And I hope, brethren, that I answered the question, pag namatay ba ang unbeliever, ay pupunta agad ang kaluluwa sa impyerno? Ayon kay Brother Gideon Ikaw, our answer is not. Bakit po? Because, as what I said, remember these things, wala pa ang mga di mananampalataya sa impyerno, sila ay nasa Hades. Tulad ng ating pong inaral, ang Hades, mga kapatid, ay naandun po sa itinuturo po ng tinatawag po natin na genius man, while yung hell or yung Gehenna, doon po sa yellow arrow. So doon pa lang po itatapon yung Hades, doon po sa hell, right after ng Great White Throne Judgment, brethren in Christ. And I hope that once again, napagpala po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may katanungan, clarification, or follow-up question regarding this topic, I don't hesitate to comment, brethren in Christ. And by the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe, it's about time na mag-subscribe na po kayo mga kapatid para marami pa tayo mapag-aralan at matutunan patungkol sa tulad ng mga bagay na ating inaral ngayon. Mga kapatid, muli salamat sa inyong oras at panahon. May God bless us all and thank you for watching.